Yo, good day everyone. So nandito na ulit kakauwi lang natin. Pinauwi na tayo ni Commander. Anong tawag dito? Check natin yung gulong. Okay, check natin yun. So i-stand lang natin para makilatis natin kung ano yung nangyari sa scrub in and break in ng Dunlop Trail Max Mixture. Wait lang. Wow. Okay. Yung unahan muna. Tingnan natin yung unahan. May papakita ko sa inyo. So, if you can see, wait lang ha. Kung mapapansin ninyo, yun, circles. Ang ibig sabihin yan, pumupulso yung ABS. Which is kanina, oo, yan o, circle. Para mga bilog-bilog na patsi. Ibig sabihin dito, meron din. Ayan. So, nagiging pattern siya. Okay, may pattern siya. Dito pumulso yung ABS. Pumulso yung ABS dito. Pumulso yung ABS. Nasaan pa? Dito. Ito, yun. May mga circles. Tinanggal ko na yung alikabok para makita natin. Yun. Which is okay lang kasi ramdam ko yun kanina. Pumupulso yung ABS. Lalo na nung binabarubal lang natin sa mga lubak-lubak. Pero nakapreno ako. Tinetesting ko kung mapapadulas ko siya kung ano ba. So hindi naman siya dumulas, nag-activate yung ABS, so ibig sabihin okay siya, nararamdaman nung ABS yung grip levels ng gulong na to, which is that's good, that's great. Na-scrub in naman natin hanggang dito, siguro meron pa mga half inch dito sa kaliwa, yung kanan ang mas malalim, yung kanan ano na lang siguro mga ayun, meron dito mga 10 mm na lang ito. Ito, nasagad. Ito. Tapos kung makikita nyo, para siyang ulap-ulap. Hindi siya pantay na scrub in. Kasi nga, nasa public roads tayo. Minomodulate ko yung throttle ko. So, yung gulong, naglalaro siya. So, this is using 36 PSI. Sa tingin ko, dapat umakyat ako ng 38 PSI. Yun nga lang, titingnan ko. Pag umakyat ako ng 38 PSI, titingnan ko kung mas magiging sensitibo yung ABS during hard braking. Kasi ang kailangan ko din naman is maging stable siya under hard braking. Now, kaya ko naman siya itataas ng 38 PSI para maging stable naman siya sa cornering. Kasi ito, halimbawa ito, nagko-cornering ka tapos yung gulong mo malambot masyado yung malambot. Kay mababa yung tire pressure, so ano siya, magko-compress siya na yung profile nito, yan, ano siya, titiklop siya ng titiklop. Yun yung nakakawala ng giya sa cornering.
At yun ang pwedeng at kung masyadong mababa yung tire pressure ng unahan, tapos pag nag-cornering ka, tumitiklop o nayuyupi yung side, yung gilid. So, ang gagawin ng gulong, pipitik yan pabalik eh. So, yung gulong mo, pag ganun ka, parang tumitibok. Kasi nga, sobrang lambot. Ang mangyayari, magra-run wide ka. Mag-overshoot ka kasi mawawala yung kanyang consistent grip while you are leaning the bike. So, the front is good. Na-scrub in naman natin ng maayos. Sa left side siguro, yan. Ina-expect ko naman talaga sa left side. Hindi ako masyadong gigil sa pag corner sa left side kasi nga, public roads eh. Iba yung galawan ng left side kaysa sa right side. Tingnan natin kung tumutugma yung sa hulihang gulong. Wow! Okay, would you take a look at that? Tingnan natin. Dito sa rear tire, hindi ka makakakita ng mga bilog-bilog na pulso ng ABS. Dito, ang makikita mo talaga parang paano ko ba di-describe yun? Basta hindi siya bilog-bilog. Alam mong pumupulso ang ABS dito, tapos magkakaroon parang skid marks, pero mawawala din agad siya kasi nga, 'di ba, underpower yung hulihang gulong eh. So nai-scrub in yung skid marks na yun. Pero wow. Nagpabalik-balik lang ako sa Palo Alto. Umakyat lang ako Marilaki hanggang Sampaloc. Tapos dapat sana hanggang kilometer 90 pero tinatamad na kasi ako. Tsaka ba kasi umulan. Pero actually gusto kong testingin to sa ulan eh. But that's nice. Oh, napaabot ko na. Wala na siyang chicken strips. Ayun, na lang, 4 mm na lang. Dito sa right side. 5 mm. So, medyo cloudy yung kanyang tire wear dito, yung kanyang scrub in kasi nga, 'di ba? Pa rin ako. Nagtitimpla pa rin ako ng throttle while cornering kasi nga, 'di ba, public roads nga eh. So hindi tayo maka-consistent na banat sa corners kasi, but this is good. Wala na tayong chicken strips. Ano pa lang yan break-in pa lang yan, very moderate pa, smooth, moderate inputs kapag nag-scrub in at nagbe-break in ng tires. Masyadong maraming kaninang tao, so hindi ko siya maibigyan ng todo, tsaka sabi ko nga, yung skill level ko sobrang baba, hindi ako magaling na rider para mai-push ito to its limits. But anyway, ayan, mukhang na-push natin sa dulo. Pero ito namang gulong na to, itong mixture, hindi naman talaga siya nakapirme na pang cornering. This is more of stability. And above stability is yung longevity. Kaya ako siya binili is yung para sa long life. And yung second is yung kanyang stable handling. So napaka-stable niya kanina kahit ang likot-likot ko dito sa ibabaw kanina. Talagang sinasadya akong maglikot. Sinasadya akong guluhin yung motor. Pero umaayos siya ng kanya, so that's very good. So this is not really an achievement. Wala namang kwenta ang chicken strips. So dapat mabura na yan sa bokabularyo ng mga nagbi-big bike, yung mga chicken strips na yan. Wala naman yan talagang kakwenta-kwenta. But I'm just pointing out na during the break-in, ayan, kahit pa paano na scrub in natin hanggang dulo. Tingnan natin sa kaliwa. Ayos din na. Hindi, pero kita nyo agad, di ba? May mga ulap-ulap. So, yung kanyang tire wear, again, dahil nga left corner, minomodulate ko yung throttle. So, may mga tire wear na magpapakita sa'yo na I'm accelerating, I'm decelerating, engine braking. So, ganyan. Kaya siya cloudy yung tire wear. Either than that, pwedeng yung rebound sa shock is too fast, pero nakaset up ng maayos yun eh. 3 taon kong sinetapin with Dave Mo. So, alam ko na yung galawan ng shock. So, it's not the rebound na too fast. This is more of me controlling the throttle. Kasi nga, public roads eh. So, maraming kasalubong kanina. May nakasalubong akong truck. May nakasalubong akong may kumain ng linya ko sa kabila. May sumulubong sa akin. So, this is good enough. Na-scrub in natin hanggang dito. So, Now I know na kahit moderate
or kahit moderate pacing, mabagal na pacing sa twisties, sa mountain roads, maaasahan ko yung buong profile ng gulong. Walang nasasayang sa kanya kahit moderate lang yung ginagawa ko. So what more kung talagang sasadyain kong maging sporty ng kaunti o bigyan ng ibigay ng kaunti, di ba? So tingnan natin. But like I said, I don't have the skill level para i-push ang gulong na ito. The grip is good. Kawawa naman yung tatay. Malamang kawawa rin itong suot ko hanggang likod. Octavia, good job Octavia. Good job, Dunlops. Hindi ko na-expect na ganito rin sa lift. Yan, may mga to. This is one is nung nagre-rebound. So ito yung malamang nag-engine braking ako or I'm accelerating and then engine braking, accelerating, tas biglang sarado ulit ng throttle. And the rest is just talagang hindi ko lang ma-scrub in ng todo kasi nga break-in period pa lang naman eh. But overall, nice. Dunlop Trail Max mixed tour tires. I'm satisfied. Ngayon pa lang nasusulit ko na yung binayad ko. That's good. That's really good. So right now siguro fine tuning na lang. Testingin ko na lang talaga yung tire pressures na nababagay for my riding style, for my riding weight, for my riding habits. Titingnan ko kung anong magiging tire wear nitong ito na yan, nakita niyo yan, may mga linya-linya yan, pumupulso ang ABS dun part na yan, tapos nag-accelerate na ulit, ayan, so ang titingnan ko lang dito is kung gaano katatag yung center line nito, kasi yun lang naman yun eh. Baka mamaya maubos bigla yung center line, tapos sayang naman kasi may gilid pa. So titingnan natin kung magagawa natin na even tire wear. Yun ang goal natin, mapakinabangan yung buong gulong as much as possible for 15,000 kilometers or 5 years of riding, hopefully. Siguro yung 15k na yun, 15,000 kilometers, kuhanin ko ng mga 3 years. Kaya. Ride lang ako ng ride. Tingnan natin. The front is also, I'm happy with it. Yun nga lang, titimplahin ko ngayon yung tire pressures kasi yung ABS eh. Titimplahin ko yung tire pressure for stability sa cornering, stability sa hard braking. Yun ang mahalaga sa front eh. Cornering grip and stability sa braking. Ang mahalaga naman sa rear is yung kanyang, of course, yung kanyang cornering grip and yung kanyang yung power delivery niya out of the corner, palabas na yung acceleration niya out of the corner, kasi yun yung mahalagang bagay eh, para hindi mag low side yung harapan, para hindi mag high side yung likuran. Yun yung mga kinakailangan kong asikasuhin. I think yes, we should do 36 psi here sa rear. Tingnan natin. Kapag dumudulas-dulas na siya, ibig sabihin masyado na siyang matigas. Tingnan natin. Ito naman 38, gawin natin 38, pero pag yung masyadong pumupulso yung ABS under hard braking, ibig sabihin 38 psi is too much for hard braking, so babalik tayo ng 36. Right now I'm running 36, 34, and it absolutely feels great. Lalaroin lang natin yung tire pressures para ma-maximize natin yung grip. Yeah, that's it. Okay, papasok tayo sa loob para mapalo ni Commander. Buti na lang may nabili pa akong kakanin. Thank you so much for watching the videos. Ayan, pupunta ako sa loob, titingnan ko yung kung sino mga nakapitik sa akin sa Marilaki. Have a good day everyone.